Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ikaw po ang amin pong pag-asa. Ikaw po ang aming pinakamalaking kayamanan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kasiyahan, kapayapaan. Kaya sa mga oras po na ito, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na minsan pa ay mapapaalalahanan po kami ng inyong mga salita. Ito pong aming pag-aaralan na hindi na po bago marahil sa amin, pero naniniwala po ang inyong lingkod na napakahalaga po ng constant reminder, hindi lang po, Panginoon, sa mga hindi pa sumasampalataya, ngunit maging sa amin po ng mga sumasampalataya na sapagkat gaya nga na sabi ng awit, we are prone to wander, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin na ibalik po kami sa kung saan kami nagsimula. Ibalik niyo po kami sa katotohanan ng gospel. Ibalik niyo po kami kung saan po ba talaga kami makakatagpo ng totoong peace, ng totoong rest. We pray for the illumination of your Holy Spirit. May He minister unto us. Illumine our hearts, O Lord. Dalangin po namin na siya po ang magbigay sa amin ng kaunawaan, personal na mangusap sa bawat isa, magbigay ng kakayanan sa inyong lingkod, sapagkat inaamin po niya na marami po siyang mga pagkukulang at marami po siyang mga kahinaan, pero umaasa siya sa iyong tulong at gabay, Panginoon. Ihiling po namin, dakilang Diyos, ang amin pong gagawing pagbubulay, ang inyong lingkod ay mangaral ng may pag-ibig sa iyo at pag-ibig sa kapatiran, at nawa po ay mapagpala ang bawat isa na makikinig. Sa ngalan po ng aming Hari at tagapagligtas na si Kristo, ito pong aming dalangin. Amen at amen. Mga kapatid, samahan niyo po ako at makabukas kayo sa akin dito po sa atin pong tema o teksto na ginagamit sa loob po ng 3 araw na atin pong Bible Conference dito po sa Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Matthew chapter 11 verses 28 to 30. Mangyari po na magsitayo tayong lahat, mga kapatid, bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Ako po'y babasa from the King James Version of the Bible. Ang sabi ho dito ng salita ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." May God bless the reading, and ngayon po ay pangangaral ng salita ng Panginoon. Makakaupo na po kayo, mga kapatid. Eternal rest in Christ. Eternal rest in Christ. Yan po ang titulo ng ating pong pangangaral sa hapon pong ito. Ito pong talata po na ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay isa sa marahil mga verses na madalas niyo pong nakikita sa mga tahanan, mga nakasulat, nakasabit, nakadisplay sa inyo pong mga tahanan o marahil sa ibang tahanan. At gaya po ng maraming mga sikat na verses na nakikita po natin, halimbawa, yung Jeremiah 29:11. Sino po dito ang favorite yung verse po na yan, ano? Yung Philippians chapter 4, verse 13, "I can do all things through Christ." Marami pa pong ibang mga verses. At kasama na po itong teksto natin, Matthew 11:28 to 30. Bagamat ito po ay napakasikat dahil napakaganda po ng mga bababasa po natin dito sa mga talatang ito. Ito rin po, along with those verses na binanggit ko kanina, ay prone sa misinterpretation. Kaya naman po, nais po natin na sikapin na unawain ang totoong ibig sabihin ng mga talata pong ito at ay sa susi para po hindi po natin ma-misinterpret yung mga talatang ating pinag-aaralan, ay makonsidera po palagi ang konteksto. Tingnan po natin ang sinasabi ng konteksto ng talatang ito. Bakit po ba nasabi ng ating Panginoong Hesukristo itong mga katagang ito na atin pong binasa lamang kanina? Nung nagkatawang tao po ang ating Panginoong Hesukristo,
Marami po siyang issues na kinaharap dito sa sanlibutan, gaya po ng alam na ho ninyo. At isa po sa mga issues na kinaharap po niya, yung tinatawag po na legalism. Ang legalism po ay ang paniniwala na magiging katanggap-tanggap daw po tayo sa harapan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating sariling pagsunod, ng ating pong sariling effort, at mga diskarte. Imbis po na tayo ay magtiwala sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. In contrast po, mga kapatid, sa liberalism na nagtatanggal po o kaya naman po ay nagpapalabnaw ng mga malilinaw na katuruan at kautusan sa Biblia, ang legalism po ay nagdadagdag po sa mga kautusan ng Diyos na gawa lang naman din po ng mga tao o gawa-gawa lang din naman po ng tao. Yun po yung pagkakaiba ng liberalism at legalism. Yung isa po ay pinapalabnaw nila, tinatanggal po nila yung mga malilinaw na nakasulat sa banal na kasulatan, while yung legalism ay dinadagdagan po nila yung mga kautusan. Dinadagdagan po nila ang mga bagay na itinuturo nito. At yan po ay madalas o kung hindi naman ay laging gawa-gawa lamang ng tao. At yan po ang maling aral ng mga eskriba at mga pariseo sa panahon pong ito ng ating Panginoong Jesucristo. Tinuturuan po ng mga eskriba at pariseo ang mga Hudyo na sumunod po sa kautusan upang makamit po nila ang pabor mula sa Diyos. Ay yung kanilang maayos na katatayuan sa harapan po ng Diyos. At sa sobrang higpit po nila, sa sobrang pong istrikto ng mga eskriba at mga pariseo, na dadagdagan pa po nila yung mga kautusan na ibinigay po sa kanila sa pamamagitan ni Moises. Dahilan kung bakit po yung hirap na pong sundin ng mga kautusan ng mga Hudyo, mas lalo pa pong napapahirap nitong mga eskriba at mga pariseo. At ilan po, ni-research ko po, ano po ba ang mga kautusan na dinadagdag ng mga pariseo at eskriba na nagpapahirap pa po sa mga Hudyo nung panahon pong ito. Ang dagdag po na mga kautusan nila, halimbawa, ay yung may kinalaman sa pag-oobserba ng Sabat. Ang utos lang po ng Diyos ay mamahinga po tuwing araw ng Sabat. Ngunit ang ginawa po ng mga pariseo at ng mga eskriba ay naglagay pa po sila ng eksaktong sukat kung hanggang saan lamang po pwedeng maglakbay, kung hanggang saan lamang po pwedeng lumakad ang mga Hudyo, bagay na hindi naman po natin makikita sa banal na kasulatan. In fact, makikita ho natin kung nagbabasa po tayo ng New Testament, lalo na sa Gospel accounts, may mga encounter po dyan ng ating Panginoong Jesucristo sa mga pariseo na binabawalan po ang ating Panginoong Jesucristo na magpagaling sapagkat ito po ay araw ng Sabat. So maging yung mga bagay na makakatulong sa kanilang kapwa ay binabawal po ng mga pariseong ito. Isa pa po sa mga dinadagdag nila sa utusan ay yung mga paghuhugas o ritual na paghuhugas po ng kamay. Ang mga pariseo po ay nagtuturo na dapat po magsagawa ng tinatawag po na ceremonial hand washing yung mga Hudyo bago po nila gawin. Halimbawa, ang pagkain, bagay po na kung titingnan po natin sa banal na kasulatan ay hindi naman po itinuturo. So ilan lamang po ito mga kapatid at mga minamahal sa napakarami pa pong dagdag na kautusan po ng mga pariseo para po mag-gain di umano ang pabor ng Diyos o para po sila ay makamit ng kaligtasan. Ang mali pong katuruan pong ito ang nagpapahirap po sa mga Hudyo at bumulag po sa kanila na makita ang kaligtasang matatagpuan sa atin pong Panginoong Hesukristo. Dahil po sa katuruan na maliligtas sila sa pamamagitan ng sarili ho nilang pagsunod, sarili po nilang effort at sarili po nilang gawa, nauwi po sila sa matinding pagkapagod. At yung kanila pong matinding pagkapagod at pagsisikap na sumunod sa kautusan ay nauwi po sa pagkadismaya. Sapagkat kanila pong naunawaan na kahit po gaano sila magsikap, kahit gaano po sila sumunod, ay may mga pagkakataon pa rin po na sila'y sumusuway
at sila po ay hindi sila po ay hindi nakakasunod. Hindi po nila kayang sundin ang lahat ng kautusan. Not to mention pa po yung mga kautusan na dinadagdag pa ng mga pariseo. At hindi po yan hindi na nangyayari o yan po ay patuloy pa rin po nangyayari maging sa panahon po natin ngayon. Hindi po nawawala mga kapatid yung ganyang sistema maging sa panahon po natin ngayon. Marami pa rin pong relihiyon ngayon. Marami pa rin pong mga mangangaral ngayon, quote unquote, ang nagtuturo ng legalismo. Nakabatay po sa sarili nating magagawa, gaya halimbawa ng pagsunod sa mga kautusan, paggawa ng mabuti, pagiging mabuting tao, pag-anib sa isang partikular na relihiyon, at kung ano-ano pa pong effort ng tao ang paraan para po tayo ay maligtas. At dahil po dyan, hindi po makita ng marami hanggang sa panahon po natin ngayon, ang kapahingahang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kapahingahang ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat nagtitiwala. Ang malungkot po, kahit nga po maging ang mga mananampalataya na gaya mo at gaya ko, may mga pagkakataon pa rin po na tayo ay nakalilimot sa kapahingahang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mahalaga po, I guess, sa tingin ko po mahalaga na yung katuruan pong ito ay hindi lamang marinig ng mga hindi pa mananampalataya. Maring nung pinapakinggan niyo ako, parang alam ko na kung saan pupunta ang sasabihin ni Pastor. Pero mga kapatid, nung binubulay ko ito, meron pa rin po tayong tendensiya na makalimot saan po ba talaga natin natatagpuan ang tunay na kapahingahan. Kaya mahalaga po itong paalala sa bawat isa sa atin. One main truth na gusto ko pong diinan sa sermon na ito, mga kapatid, is we can only find eternal rest in Christ. We can only find eternal rest in Christ. At yan po yung mga katotohanan na makikita natin in verses 28 to 30 na hinati ko lamang po sa dalawang bahagi. Ang una po, mga kapatid, ay tinawag po nating the invitation to rest. The invitation to rest. Makita po natin yan in verse 28. And then lastly, the instruction for rest. The instruction for rest. Verses 29 to 30. So isa-isayin po natin pag-aralan, mga kapatid. First, the invitation to rest. The invitation to rest. Nakita po natin yan in verse 28. Sabi po dito, ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita. Then I quote, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Kaya po nang naituro na sa atin ng Pastor Joseph nung first day ng Bible Conference, ito pong invitation na ito in verse 28 ay malinaw na mahati po natin sa tatlong bahagi. Yung una po ay tinawag ko pong the inviter o yung nag-iimbita, and then yung pangalawa po is the invitee, yung iniimbitahan, and the impartation, yung ibinibigay doon po sa mga iniimbitahan. So isa-isa po natin pag-aralan, mga kapatid, yung mga bahagi ito bilang review sa mga nakadalo na po ng first day ng Bible Conference sa mga hindi po, para po hindi kayo mahuli. So sabi po, una po is the inviter o yung nag-imbita. Sabi po ng unang bahagi ng verse 28, "Come unto me." Come unto me. So kaya po nang alam ninyo, ang nagbibigay po ng imbitasyon dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At makikita po natin yan in verse 25, mga kapatid. Well, sino po ba ang Kristong ito na dapat po nating lapitan? I guess maganda pong i-clarify po muna natin yan dahil sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong iba't ibang Kristo ang naglipana. Meron pong Kristo na tao lang. Meron pong Kristo na propeta lang. Meron pong Kristo na maliit na Diyos lang. In fact, meron pa nga pong Kristo na parang genie lang, na naririyan lang para ibigay ang inyong mga wishes. Maging nga po sa sabungan, mga kapatid, may Kristo na rin. Ano? So, ano ba ako ginagawa nung Kristo sa sabungan? So, napa-research ako. Yun pala yung kumukuha ng taya. No? Ako, natatawa yung tumatalpak dito. So, sino ba itong Kristo na dapat po nating lapitan? Gusto nating i-clarify. So, una,
mahalaga pong maunawaan natin na itong Kristo na ito ay tunay na Diyos. Sa immediate context po ng talatang ating pinag-aaralan, particularly in verses 25 to 27, mababasa po natin ang katotohanan iyan. In verse 25, for example, mababasa po natin ang pananalangin dito ng ating Panginoong Jesucristo, ng papasalamat, papupuri sa Ama, sapagkat hindi daw po ipinahayag ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos sa mga marurunong, pertaining primarily sa mga Pharisees, ngunit ibinigay daw po niya sa mga maliliit na bata na sumisimbolo po sa mga mapagkumbaba at mga mananampalataya sa aral ng Ebanghelyo. Ang kaalaman daw pong ito ng katotohanan ng Ebanghelyo ay resulta daw po ng soberenong kalooban ng Ama. Yun po sa verse 26. Ibig sabihin, ang siyang naglalayon, ang siya pong pangunahing may gawa para po maligtas ang sinuman ay ang Diyos Ama. So kung atin pong titingnan po dito mga kapatid, ang mayroong prerogative kung sino ang papahayagan ng katotohanan ng Ebanghelyo at kung sino ang maliligtas, iyan po ay hawak-hawak ng Diyos Ama. At ito po ay bahagi ng kanyang soberentiya at ito po ay bahagi ng kanyang otoridad bilang Diyos. But interestingly, pagdating po sa verse 27, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na wala pong makakakilala sa Diyos Ama kundi ang Diyos, wala pong nakakakilala sa Diyos Ama kundi ang Diyos Anak, implying His omniscience. Biruin niyo mga kapatid na sabi ng ating Panginoon, walang nakakakilala sa Diyos Ama kundi ang Diyos Anak. Gaano kalawak ang kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Kaalamang tanging Diyos lang ang mayroon. Sa makatuwid, walang hanggang karunungan at soberentiya sa kaligtasan, sapagkat sinabi din po niya, kung sino po ang makakakilala sa Ama ay hawak-hawak din po, prerogatiba din po ng anak. Kung loloobin ng anak, sino daw po ang loloobin ng anak, ay siya lang din pong makakakilala sa Ama. Walang hanggang karunungan, soberentiya sa kaligtasan ang meron ng Diyos Ama, at dito po makikita natin na taglay-taglay din po ng Diyos Anak. Pantay po ang kanilang otoridad at kakayanan. Therefore, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang po isang maliit na Diyos, hindi lang po siya isang tao lang, siya po ay tunay na Diyos. In fact, sa context mga kapatid, in Matthew 12 verse 8, tinawag po ang ating Panginoong Jesucristo dito ang kanyang sarili na Panginoon ng Sabbath, na nagpapakita din po ng kanyang pagiging isang Diyos. Yung claim po na ito, ang dahilan mga kapatid, kung babasahin nyo sa Matthew 12 verse 14, kung bakit po gusto siyang paslangin, kung bakit po gusto siyang sirain ng mga Pariseo, sapagkat inaakala po nila ng ating Panginoon Jesucristo ay namumusong. Kaya tama po ang sabi ni Apostol Juan sa pagpapakilala po sa ating Panginoong Jesucristo sa 1 John chapter 5 verse 20, ang sabi, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. At ang yamang ating Panginoong Jesucristo ay walang hanggan Diyos. Siya rin po ang tanging may kakayanan bigyan tayo ng walang hanggang kapayapaan. Kaya mahalaga mga kapatid, na kilala mo si Kristo bilang isang Diyos. Come unto me. No? At maliban po sa pagiging tunay na Diyos, ang Panginoong Jesucristo po na nag-iimbita po dito ay siya din pong tunay na tao. Sapagkat siya po ay nagkatawang tao, mga kapatid. Siya po ang matagal na nilang hinihintay na Mesiyas. In fact, yan po yung pinakapunto na buong book ng Matthew. Gusto pong patunayan dito ni Matthew na yung matagal nang hinihintay ng mga Hudyo ay dumating na sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay mula sa lahi ni David. Siya po ay pinanganak ng isang birhen. Siya po ang Emmanuel. Siya po ang magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Lahat po ng iyan ay makikita nyo sa Matthew chapter 1. So kinumpirma po yan mismo
ng ating Panginoong Jesucristo sa immediate context in Matthew 11 verses 1 to 5 habang nakakulong po si Juan Bautista, isinugo po niya yung kanyang mga alagad para kumpirmahin. No, ikaw na ba talaga ang matagal na naming hinihintay o kailangan pa namin maghintay ng iba? Alam niyo po yung istorya na yan, mga kapatid. At sumagot po ang ating Panginoong Jesucristo in verses 4 to 6, "Bumalik ka kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanya ang inyong narinig at nakikita. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." In short, mga kapatid at mga minamahal, kinumpirma po ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad ni Juan Bautista na siya nga ang Mesiyas na matagal na po nilang hinihintay. Mesiyas na pinanapisiya ni Propeta Isaias na aako ng ating mga kasalanan sa mga sasampalataya at dudurugin ni Yahweh doon po sa krus ng Kalbaryo para sa katubusan at kapatawaran ng atin hong mga kasalanan. Mga kapatid, ito po ang Jesus na nag-iimbita at nag-iimbita ng "Come unto me." Ito po ang Jesus na dapat po nating paniwalaan at dapat po nating sampalatayanan. Mahalaga pong maklaro yan, mga kapatid, sapagkat marami na pong ibang Jesus ang nagkalat sa panahon po natin ngayon. Ngunit ano po ba ang ibig sabihin ng salitang come? Sabi niya, "Come unto me." Obviously, hindi po ito pumapatungkol sa paglipat lang ng pwesto mo. No? Halimbawa, naririto ka, lalapit ka sa Panginoon, pupunta ka sa Kanya. Kasi kapag kagano'n, mga kapatid, di natin na po sa tayo lalapit sapagkat nasa langit na po ang ating Panginoong Jesucristo sa mga oras na ito. Hindi rin po ito simpleng pagpapalit lang ng relihiyon o pagdalo sa simbahan, pagbabautismo, pananalangin, at kung ano-ano man pong religious activities ang paglapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ito pong salitang kampo dito ay may katumbas na salitang believe. Kung titingnan niyo po in John chapter 6 verse 35, magkaparehas po o pinaralel po yan ni Apostle John kung ano ang ibig sabihin ng come. Sabi doon sa John 6:35, "And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst." So dito, mga kapatid, nakaparalel yung come and believe na nagpapakita po, mga kapatid, ng iisang pakahulugan. Sa makatuwid, mga kapatid, ang panawagan dito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang simpleng paglapit. Ito po ay panawagan upang sumampalataya sa kanyang persona at sa kanyang ebanghelyo. Yun po ang ibig sabihin dito ng "Come unto me." Put your trust in me. Believe in me. Sino po ang iniimbitahan niyang lumapit sa kanya? Ayan po ang tanong. And that will lead us to the second part of the invitation in verse 28, namely the invitee, yung mga iniimbitahan. Ang sabi po sa verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Ito po muna tayo dyan, mga kapatid. Lumapit kayo sa akin, sa Tagalog, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Considering the context, hindi po ang iniimbitahan niya dito ay yung mga taong physically and emotionally tired. Hindi po ang primary concern dito ng ating Panginoong Jesucristo ay tawagin yung mga nai-stress na sa kanilang trabaho, naguguluhan na sa kanilang magulong pamilya, kaya naman po ay yung mga taong pagod na dahil hindi po sila makaahon-ahon sa utang, sapagkat ang pinambabayad sa utang ay utang din. So wala nang katapusang utang ng utang. Yes, concern po ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng yan. Don't get me wrong. Pinagpe-pray po natin yan at ayan po ay tinutugon ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang awat biyaya. Ngunit hindi po iyan ang pangunahing kahirapan at kabigatan na nais resolbahan po dito ng ating Panginoong Jesucristo.
Nais po niyang imbitahin na tulungan yung mga taong hirap na kakasunod sa mga kautusan para lamang po makamit ang kanilang kaligtasan na mas lalo pa pong pinahirapan ng mga tinamaang eskriba at pariseo. Nais niyang imbitahin na tulungan yung mga taong hindi na pinatatahimik ng kanilang konsensya dahil sa laki, dami at tindi ng kanilang mga kasalanan. Nais niyang imbitahin at tulungan yung mga taong takot at nababagabag dahil nauunawahan nila ang laki ng kanilang atraso sa Diyos at sila po ay isang araw ay natatakot sa kanyang matuwid na paghatol at sa kanyang banal na puot. Iyon po yung mga tao dito na tinatawag ng ating Panginoong Hesukristo. Mga taong nahihirapan at lubang nabibigatan sa kanilang mga pasanin dahil sa kanilang mga kasalanan. Spiritual po ang primary issue na nais-resolbahan po dito ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung makikita natin sa context kung saan po makikita natin yung mga Hudyo, generally speaking, ay hindi po sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo sa kabila po ng mga tanda na ipinakita po sa kanila, sa kabila po ng mga mirakulo na kanilang nakita, mga pangangaral na kanilang narinig, ay hindi po sila naniwala, hindi po sila sumampalataya, kaya naman po mararanasan ho nila ang napakatindi at nakakatakot na hatol ng Diyos gaya ng mararanasan ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum in verses 20 to 24. Yan po yung context bago po sabihin ito ng ating Panginoong Hesukristo. At yung hatol na mararanasan po nila, mga kapatid, kaya po nakakatakot ay mas matindi pa po sa World War II. Ito po ay mas masakit pa sa breakup. Sapagkat ito pong hatol ay espiritual at eternal. Kaya naman po kung nakikita mo ang iyong sarili na nahihirapan at lubhang nabibigatan dahil sa iyong mga kasalanan, ikaw ay inaanyayahan ngayon ng ating Panginoong Hesukristo na lumapit sa Kanya ng mayroong pananampalataya. Sapagkat siya lamang ang makakapag-alok sa iyo ng tunay na kapangyarihan sa lahat po ng mga ito. Sabi po sa verse 28, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." This is the impartation o pagbibigay ng ating Panginoong Hesukristo ng kapahingahan sa bawat sumasampalataya sa Kanya. This is not about physical and temporal rest. This is about spiritual and eternal rest. This is about salvation rest na matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo ng mga taong lumalapit sa Kanya ng mayroong pananampalataya. That's the invitation to rest ng ating Panginoong Hesukristo. Now, let's move on to our last point, namely the instruction for rest. The instruction for rest. Kanina po napag-aralan natin ang imbitasyon mismo ng ating Panginoon Hesukristo para magbigay po ng kapahingahan sa mga taong pagod na at desperado na at para makasumpong ng kaligtasan at kapatawaran ng Diyos in verse 28. In verses 29 to 30 naman po, mababasa po natin ang ilang mga pagtuturo o instructions ng ating Panginoong Hesukristo para po matamasa nila ang tunay na kapahingahan na ito. Nabanggit na po natin ang solusyon in verse 28. Ang sabi, come. At yung come na yon ay pag-come sa Kanya ng mayroong pananampalataya. Pero paano po yon? Maaaring tinatanong ninyo, ano po ba ang ibig sabihin ng paglapit sa Panginoon ng mayroong pananampalataya? At yan po yung kinaklaro in verses 29 to 30. Dalawang katotohanan po makikita natin dito na nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng panawagan ng ating Panginoong Hesukristo to come unto Him. Una po is we must come by taking the yoke of Christ. Come by taking the yoke of Christ. Verse 29, take my yoke upon you. And yung yoke po dito sa Tagalog ay pamatok, ay binabanggit po dito ay bagay na ikinakabit, gaya ng alam na ninyo na tinuro sa ating kahapon sa batok ng mga hayop para po manghihila ng mga, halimbawa, pang-araro o anuman pong mabigat na mga kartilya. At alam niyo po, yung yoke na ito ay pamilyar sa mga
na mga Hudyo. Sapagkat ito pong yoke ay madalas ginagamit ng kanilang mga tagapagturo o rabbi na sumisimbolo po sa kabuuan po ng kanilang responsibilidad at obligasyon na nakaatang sa balikat ng mga Hudyo. Sa konteksto po ng mga Hudyo, madalas po itong ginagamit na pumapatungkol sa yoke of Torah o yung kautusan sa lumang tipan, particularly sa 5 books nito na obligadong sundin ng lahat ng tao. At ito po mga kapatid ay hindi masama. Sabi nga sa Romans 7, ito po ay banal. Ito po ay mabuti. The law is good if we will use it lawfully. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 1 verse 8. Unfortunately, gaya na sinabi ho natin sa introduction, hindi po nila ginamit ang kautusan ng maayos. Ang purpose po mga kapatid ng law ay hindi po para iligtas tayo, kundi para ipakita sa atin ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. Ngunit sa katigasan po ng ulo ng mga Israelita, ginamit po nila yung mga kautusan sa lumang tipan para sikaping mawin yung favor ni God sa sarili nilang lakas at pagsunod na hindi naman talaga nila kayang gawin. Kaya naman po, nag-end up sila again sa pagod, hopeless, and miserable na sitwasyon. Mga kapatid, gaya po ng mga Hudyo, hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili. Kung ikaw ay naririto at wala ka pang kaligtasan, maliwanag sa Biblia na hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Ang ating katwiran ay basahang marumi lamang sa harapan ng Diyos. Yan po ang sabi ng Biblia. At kahit po masunod po natin ang ilan sa mga utos ng Diyos, nasusuway pa rin po natin ang karamihan. Therefore, parang sinuway na po natin ang lahat. Sabi sa James 2 verse 10. Kaya po ang tanging solusyon is to remove the yoke of self-righteousness and put on the yoke of Christ. For the yoke of Christ is easy and His burden is light. Sabi ng verse 30, mga kapatid. Bakit po madali at magaan dalhin ang pamatok ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi niyo po ba naitatanong mga kapatid? Ito po ay sapagkat ang yoke o yung pamatok ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi po inuobliga na tayo po ay sumunod para po tayo ay maligtas. Ito po ay nakasalalay hindi sa ating gawa at effort, kundi sa gawa at effort ng ating tagapagligtas na si Kristo. Si Kristo pong nag-alay ng kanyang buhay sa krus at nabuhay muli para po sa ating kaligtasan. Kaya naman po hindi na natin kailangan pagtrabahuhan ng ating kaligtasan. Bagkus, ang kailangan lang po natin gawin ay mamahinga sa Kanya, sa Kanyang tapos ng ginawa na pinapahayag ng Ebanghelyo. Sa gayong paraan mga kapatid, hindi po mabigat ang pagsunod sapagkat hindi tayo sumusunod ng mayroong takot sa ating mga puso at pag-aalala na baka itakwil tayo ng Diyos at baka hatulan tayo ng Diyos. Sumusunod po tayo ng may kagalakan at mayroong pusang loob sa ating mga puso. Mayroon pong mapagpasalamat na puso sapagkat iniligtas na tayo ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. And that's why makakatagpo tayo ng eternal rest by taking the yoke of Christ instead of the yoke of the law and our self-righteousness. Mga kapatid, nararanasan mo na ba, nakaatang na ba sa iyo ang yoke ng ating Panginoong Hesukristo? Ang magaan na yoke ng ating Panginoong Hesukristo o nananatili ka sa yoke ng self-righteousness? Maliban po dito, inalis po ng ating Panginoong Hesukristo ang ilang mga utos na dapat po nating sundin sa ilalim po ng bagong tipan at mas pinagaan po itong sundin. Bakit? Dahil hindi naman po tayo basta inutusan this time, binigyan niya po tayo ng banal na Espiritu na siyang magbibigay po sa atin ng kakayanan na masunod ang kanyang kalooban. At ginagawa po natin ito ng may masayang puso sapagkat binago na niya ang ating puso. O ikaw ay isang mananampalataya. Ezekiel 36 verse 27. Kaya po magaan ang pamatok ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ka lang niya inutusan, binibigyan ka niya ng kakayanan. Hindi ka niya inuobliga para maligtas. Niligtas ka na niya. At ikaw ngayon ay susunod bunga ng iyong
pagmamahal at pagpasasalamat sa Kanya. Susunod ka ng may masayang puso, mga kapatid. At isa pa pong ibig sabihin ng paglapit dito is by learning from Christ. Learning from Christ. Verse 29 sa pagpapatuloy, learn of me, for I am meek and lowly in heart. O matuto tayo kay Kristo. Ano po yung matututunan natin sa Kanya, mga kapatid? Maliban po sa Kanyang mga turo, ay yung Kanyang mga halimbawa na nakikita po natin dito. Ano po yung halimbawa ng Kanyang pag-uugali na dapat po nating sundin, na ini-encourage niya sa Kanyang mga tagapakinig? Yung Kanyang pagiging meek and lowly in heart. Ang ating Panginoong Hesus po ay hindi po palaban at nagmamataas sa kalooban ng Diyos Ama. Siya po ay napaka mapagpasakop. Siya po ay kusang loob at nagpapakumbabang nagpasakop po rito. At ganyan po ang dapat na maging attitude na atin pong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat po nating tigilan ang pagkikipag-alit sa Diyos sa patuloy po nating paggawa ng kasalanan at pagiging mapagmataas sa Kanya sa paggawa po natin ng sarili nating katwiran. Dapat po tayong lumuhod at magpakumbaba sa harapan niya at kilalanin po natin na wala pong ibang makapagliligtas sa atin kundi ang sinugong Mesiyas, namely, ang atin hong Panginoong Hesukristo. Kapag po naging ganito ang disposisyon natin, mga kapatid, kapag po tayo ay nagpakumbaba sa Kanya, gaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi po ng talata, ye shall find rest unto your souls. And please note, hindi lang rest from trying to earn your salvation, but rest unto your souls. Soul here means yung buo nating pagkatao. You will experience peace with God and the peace of God. Sabi sa Romans chapter 5. Mga kapatid at mga minamahal, ang tunay na kapayapaan at kapahingahan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ano yung makamtan po natin sa sanlibutan, kahit gaano karami ang laman ng bangko mo, kahit gaano kataas ang degree na natapos mo, kahit gaano karami ang koneksyong mayroon ka, kung wala kang relasyon, personal na relasyon kay Kristo, hindi mo pa rin matatagpuan ang kapayapaang ito. Sapagkat wala kang kapayapaan sa Diyos. Anytime natatakot ka na isang araw babagsak sa iyo ang puot at hatol ng Diyos. Pero kung tayo po'y nakipagkasundo sa Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal, hindi na tayo kaaway ng Diyos. At yamang hindi na tayo kaaway ng Diyos, Kanya na po tayong itinuturing na sariling anak. At sinong ama, sinong mabuting ama ang maglalayo ng masama para sa kanyang anak? Diba yung turo ng Biblia? Tayo ng mga ama, no, na naririto, mga magulang. Gusto natin yung pinaka-best sa ating mga anak. Sa abot po ng ating makakaya, hindi po ba? Makasalanan pa tayong magulang. Gaano pa yung Diyos na banal at napakabuti sa lahat. Dahil nakipagkasundo ka kay Kristo, lumapit ka kay Kristo, namahinga ka kay Kristo, hindi ka na niya itinuturing na kaaway at mararanasan mo ang kapayapaan ng Diyos na sumasa iyo. Kaya naman po kahit may sakit ka na cancer, nalulugi na yung negosyo mo, break na kayo na matagal mo ng karelasyon, nakala mo siya na, namagsak ka sa exam, pangat-apat na take mo na. No? Natanggal ka sa trabaho, namatayan ka ng mahal sa buhay at sabihin nyo na kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Pero kung klaro sa'yo na anak ka ng Diyos, kung klaro sa'yo na namamahinga ka kay Kristo, lahat ng ito ay maaari nating harapin ng may pananampalataya. Gaano man po ito kasakit at kahirap. Sapagkat alam natin ito ay nagmumula sa isang Diyos. Oo, pero itong Diyos na ito ay siya rin nating Ama. Na gumagawa ng lahat
mabuti o masama, para sa ating ikabubuti. So, what shall we say to these things? If God be for us, who can be against us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor heights, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kapatid, hindi ko alam kung ano ang struggles mo bago ka pumunta rito. Pero kung ikaw ay mananampalataya, hanapin mo yung kapahingahan mo kay Kristo. Balik ka kung ano yung identity mo. Balik ka kay Kristo. No, maaaring naririto ka bago ka pumunta dito, nakagawa ka ng kasalanan na bumabagabag sa iyo, kaya hindi ka makaawit ng husto. Kanina, maaaring nahihiya kang lumapit sa Kanya kasi nakapanood ka ng hindi mo dapat panoorin, sobra kang nagalit sa asawa mo, sa anak mo, at kung ano-ano pang kasalanan. Pero kapatid, ang encouragement pa rin, balik tayo kung saan tayo nagsimula. Lumapit tayo kay Kristo. Huwag kang mahiya. Na lumapit ka kay Kristo, wala ka na may ibang pupuntahan kundi lumapit sa Kanya. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, mas lalo kang kailangan lumapit sa Kanya sapagkat mayroon tiyak na kahatulan na naghihintay sa iyo. At ang tanging makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapahinga na hindi ang sarili mong gawa, kundi si Kristo na nagbibigay ng walang hanggang kapahingahan. We can only find eternal rest in Christ. Let's pray together. Heavenly Father, maraming salamat